So, kita mo binigyan silang bawat assignment para i-demanda ang KOJC at ang alok 1 million magdemanda lang. Yeah? Pero puntahan natin. Huwag po tayo mag-focus sa KOJC. Puntahan natin yung pakay at yung maling ginawa ni Risa Ontiveros. Okay lang, karapatan mo magdemanda ka. Go ahead na magkalabasan ng ebidensya. Pero ito ay talagang directly connected sa Duterte ito. Ang target dito, Duterte. At meron pang isa. Pero isa sa target nila, Duterte. Alam naman nating malapit nga si Pastor Kibuloy sa Duterte. Yung naalala nyo, yung siege, di ba? Meron daw nagreklamong bata dahil nirereklamo, kinidnap daw yung nanay niya. Oh. Isipin mo, yung nanay yung nanay nirereklamo ng ano. O pagkatapos nung bumalik, kinuha ng team ni Torre tapos bumalik. Bakit? Gusto talaga sa loob. Diba? Hindi totoo. Fabricated. Oh. Meron bang human trafficking babalik ka sa loob? Nasa proteksyon ka na ni Torre? Diba? Na-interview namin yun eh. Kaya sabi ko, yung katotohanan dito sa KOJC, hindi namin nabalitaan. Nakakwentuhan namin. Yung kunwaring nagrereklamo ng human trafficking. Malinis po. Gusto talaga sa KOJC. Again, hindi na dinig kita ng mata namin. Kausap namin, kakwentuhan namin. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako, ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. Yeah, about Attorney Torion. Even sa siege before, inoferan to planong oferan to si Torion. Makikipag-meet sa kanya. Buti na lang hindi siya dumating. Ayaw talaga nila si Attorney Torion. At kita naman natin, talagang magaling. Ha? Yung kwento niya, kikita nyo connecting the dots. Walang loophole. Bakit? Totoo eh. So sa panahon ng KOG Siege sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga... Pambira ka! Joke lang. Wala na yan. Tapos na yan. Delikado buhay namin dun sa seat. 16 days yun nandoon kami. Meeting lang pala kayo ng meeting dyan. Pinagpaplanuhan nyo kami sa loob. Pambira ka, alias Rene. Oh. Pag nakita kita, kukuruting ko singit mo. No, sige. Meron pala sila. Ha? Sabi ko sa inyo, may gumagalaw sa background eh. Ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice, at yung mga tumiwalag sa Kingdom. Kita mo, ang dami. Ha? CIDG, NBI, US Embassy. Ang daming involved. Kung ito ay binayaran lang para bumaligtad, ulit, ang facts nito titipirin. Ang babanggiting tao, isa lang. Ididiin lang nito si Risa. Kasi mas marami kang idamay na tao, pag fabricated ang sinasabi mo, mas madali kang mahuhuli. Gaya nung sinabi niya, natakot siya kay Bongo at kay Bato dahil baka matanong siya. Pero dito, ladlad oh. Diba? Ano yung mga sinabi? Oh, sino-sino? Sinabi ko sa kanya na Embassy, dami yun. August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting. Kasama yung mga staff ni Senrisa. Oh, staff ni Risa nagbi-meeting habang nagsisiege. Ano? PNP, CIDG. PNP, CIDG. Nandun yung US Embassy. US Embassy. Yung NBI. NBI.
ang Department of Justice DOJ, hello! at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagarder at Arlene Stone. May balita nga tayo na yung mga tumiwalag, ginagapang. Para ano? Gamitin. Gamitin laban sa Duterte, gamitin laban sa kay Pastor. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite or ma-extraordinary rendition si Pastor sa US. Nakita mo, yung plano nila, ginawa kay Tatay Digong eh. Naalala nyo, una pa lang sinasabi na ni Pastor Kibuloy yun, ako aminin ko, medyo ako nga, bakit pati US makikialam? Sobra naman. Ngayon na-realize ko, totoo. Ginawa kay Tatay Digong eh. Pati sa US, ginawa. Kasi yung presidente before doon, kasabwat, malakas sila. Paano pabagsakin ng kingdom? Ang pangunahing pinag-uusapan, mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor. Yan, kasi para maisampa. Diyan nga sila natuto sila dito kay Pastor. Hindi nila basta mailipad doon kasi may kaso rito. Naalala nyo, nagtataka tayo, bakit ayaw nila, sa dami ng sinasabi nilang paninira, extrajudicial killings ni PRRD, ba't walang kaso? Para madala. Hindi nila madala basta ngayon. Kasi nga kinasuhan, may kaso. Kaya nga pinapakancel na yung kaso rito para madala doon. Oh. Pero bakit biglang nagbago ang plano? Sasagutin yan. Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa Yan, di ba? Alam naman natin eh. Nung panahon na may connection sila Marcos doon po na-raid ang KOJC sa ibang bansa, sa US. Oh. Tama naman, nakaupo si Trump. Humina ang kanilang koneksyon. Pansin nyo, di ba? Bigla silang may connection sa US. Bigla nga nagkaroon ng EDCA, di ba? Buti na lang si Trump ang umupo. gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Tevero sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas. Ako rin isa. Sampahan mo ng kaso. Okay yan. Kasi sasampahan daw ng kaso ni Risa. Go ahead. Sampahan mo ng kaso. Nang magkalabasan ng ebidensya sa korte. May mga ebidensya to. May mga ebidensya yan. Kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOJ Siege dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom. Lalo na naalala nyo? Diba? Dumudugtong-dugtong. Nagmi-meeting sila habang nagsisiege. Hindi talaga si Pastor lang ang hinahanap nila. Gumawa lang sila ng excuse na hinahanap nila si Pastor doon. Naghahanap sila ng bunker sa paniwala nila. Meron silang makukuhang bunker, meron silang makukuha na kayamanan. Kaya pag nahuri si Pastor, sabihin nyo lang kung asan yung bunker na yan, maliligo tayo ng pera. May party kayo. So ano ibig niyang sabihin? Hinahabol ni Risa at ni Torre yung bunker dahil swapang sila sa pera. Kung susundan natin yung sinasabi nito si alias Rene, meron silang intensyon doon sa pera na hindi naman nila pera. Kung meron mang bunker doon, yung unang habol nila. Kaya nga pinauso nila tong Pinauso nila tong Angels of Death. Bakit? Para mapatawan ng terorista. Sa susunod niyan, terorista na ang itatawag kay Pastor. Para masequester yung yaman.
Para ano? Yung ma-freeze ang account. Meron silang, bukod sa malapit sa Duterte si Pastor Kibuloy, meron silang habol sa kayamanan ng KOJC. At naniniwala sila may pera doon sa banker. Hindi ko alam kung naghahanap sila ng ginto, naghahanap sila ng pera. Pero nakita ninyo, na i-live namin yan. Even mainstream media, naghukay sila doon. Kaya yung sinasabi nito, totoo. Dawit si Torre, babanggitin niya mamaya si Torre. Pangunahan ko na. Magkasabwat siyang dalawa, si Risa at saka si Torre. Dito sa Siege. According to alias Rene huwag kayong magagalit sa akin Risa at Torre. Pinapaliwanag lang natin kung ano yung nangyari. Pinapaliwanag lang natin yung sinasabi ni alias Rene at kino-connect the dots natin. Pinapakita natin na may katotohanan ang sinasabi nito. Bakit nasa loob kami? Nakita namin yung banker. Nakita namin totoong nagpapasok kayo ng hindi pulis para maghukay. May ebidensya doon. Even Senator Bato and Senator Robin nakita yun. Hindi nyo matatanggi yun. Konektado sa lahat to. Sa Central Headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong. Ganyan sila katindi. Risa Hontiveros, Torre, magkakuntsaba kayo. Siya nagsabi. Ganyan kayo. Kung totoo sinasabi nito at ako'y naniniwalang totoo sinasabi ni alias Rene, gahamang kayo sa pera. Tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson. Hindi mo maalala may pinapasuot sila doon ng pulis na hindi naman pulis? Inamin nila yun sa hearing para maghukay. Pinakita namin yung picture sa kakilala naming matalik naming kilala na isang matanyag na apelyido sa Pilipinas na dating merong negosyong mining. Yung paghuhukay daw, naghahanap ng ginto. Hindi naghahanap ng tao. Ang kalokohan nito mga to. Lumabas yan. Nasa hearing nila sa hearing yung ginawa sa Davao ni Senator Bato. Pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Nahuli din yan live. May live po yan. Nagtuturo kunwari kung saan. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na... WhatsApp. Palagay ko merong hawak tong screenshot. Nag-message. Staff mo Risa. Tapos itatanggi mong involved ka. Sa reklamo kayo sa korte kayo maglabasa ng ebidensya. Sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 DOJ, Undersecretary ng DOJ. pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian. 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila. Kita mo, ang laki, di ba? Ganyan nila. Ito, kumokonek po ito
this is not an isolated case. Okay? Grabihan po ang lagayan ngayon. Hindi lang po dito. Even si Chanco sinasabi na nagkaroon ng lagayan, nagkaroon ng pag-release ng pondo sa mga congressman kapalit ng pirma para pa-impeach si VP Sara. Ito ay malawakan talagang diskarte para talagang idiin ang mga Duterte. At the end of the day, Duterte pa rin ang kalaban talaga nila. Yung pangarap ni VP Sara, ay pangarap ni Risa Ontiveros, pangarap nung nila Tambaluslos, pangarap nung kung sino-sino. Lahat directed coming from few camps or different camps attacking VP Sara. Upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. Grabe kagahaman, no? Hindi lang sila sa kapangyarihan gahaman, pati sa pera. Katindi na itong mga to. Alam mo, sa akin wala namang masamang yumaman eh. Pagpapala sa Diyos yan. Kung Diyos ang magpapala sa'yo. Pero yung kukuhanin mo yung pera dahil sa kasamahan, hindi maganda yun. Sa akin, naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung dalawang key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. Alam mo yung mga binanggit niya? Sila si Sir Marlo, sila Ma'am. Lahat yan, sila Tina, sila Ma'am Eleanor. Ang babait ng mga yan. Ako walang biro. We can attest to that. Hindi po dahil party kami ng SMNI. Alam mo namang critic kami. Diba? Kina-question nga eh. Nag-post ako sa Facebook, nirereklamo ko yung Maynilad. Di ba kakampi nyo, Bilyar? Wala akong pakialam sa kampi-kampi. Pag mali-mali. Maynilad, tinitira ko yung prime water. Akala nyo kakampi nyo si Bilyar? Wala pong kampi-kampi rito. Totoo ito, hindi po kami member ng KOJC. Yung mga binanggit nila, hindi lang sa hindi violente, napakabait ng mga yan. At siya mismo nag-aatis, kaya nga pinapademanda kasi yan yung mga core, yan yung mga nasa haligi ng SMNI, ng KOJC. Pansinin nyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil sa maliit na tanong, nagsimula to sa maliit na tanong ni Ka Eric. Hindi ko sinisisi si Ka Eric, tama naman, nagtanong lang siya. Wala pa ako sa SMNI nun. Blinag ko na ito. Tumawid sa SMNI. Sabi ko, pambihira tong mga to. Tanong lang ni Ka Eric, dinamay ang SMNI. Pagkatapos nung dinamay ang SMNI, dinamay si pastor. Ulitin ko, wala pa ako sa SMNI yun. Binanata ko, sabi ko, doon pa lang, kita ko na. Sabi ko, mayroon silang habol kay pastor. Hanapin nyo yung vlog ko at as early as that. Katotoo. Hanggang ngayon yung mga, hindi po tayo nagmamagaling ha. Kasi nakikita natin yung nangyayari, nagko-connect na. Sabi ko nga, Risa, wait ka lang eh. So, ito na. Again, hindi tayo nagmamagaling. Pero nakikita mo yung flow eh. Saan sila galing yung pag-atake sa bawat side? Yung maliit na tanong ni Ka Eric napunta kay Pastor Kibuloy, anong layo, di ba? Doon lang nagsimula yun yung tanong ni Ka Eric. Tapos biglang nabanggit si Pastor. Tapos si Pastor na ang idiniin. Si Ka Eric nga hindi na dinidiin eh. Masyado. Di ba? Alam mo na talagang meron silang pakay lang. May dalawang minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin. Sila Carlo. Kasama ko. Kababait na tao niya. Kasama ko. Hindi ko pinagtatanggol dahil nakasama ko. Pinagtatanggol ko kasi nakita ko yung niyan, kaliwat kanan nila. Nakikita ko yung totoong tao nila. Kung paano sila magsilbi.
Ay hindi kasi Coach Oli pagtatanggol sila kaya kanila hindi. Hindi mo maitatago. Lagpas 1 taon na kami sa SMNI. Madaling magtago sa isang tao ng kanyang katotohanan 1 beses. 2 beses tsamba. Yung 3, 4, 5, imposible na. Pansinin nyo ang tao lalabas ang katotohanan. Araw-araw po namin nakakasalumuha itong mga tao na ito. Totoong tao po ito. Ayoko man sabihin, kababait niyan. Kung may tarantado man itong mga banateros. Naaliswahan nga ako na, anong word doon na, nasasagwan nga ako pagka ando doon kami kasi kababait ng mga tao tas yung mga kasama ko mga banateros, mga loko-loko. Hindi, pati ako loko-loko. Oh. Tas ang babait ng mga tao doon hindi makabasag pinggan. Yung bang hindi ko sila wala akong nakita sa kanila kung hindi paano magsisilbi sa tao. Nakakasama ko sila sa kampanya, nakita ko sila sa gitna ng problema. Nakita ko na sinasaktan sila, inaapi yung karapatan nila dyan sa siege. Anong sinasabi nitong mga ito? Suklian natin ang kabutihan. Nakita namin yung totoo. Hindi po plastic. Ay kaya nga yung mga kasamahan ko lalo si Boss Dada at si Jay Guevara, ay gusto ng banatan yung mga yun Kasi naiinis na sila. Ba't ano ba itong mga taga KOJC? Ginaganito na pagmamahal pang sinabanggit-banggit. Kami na babanat. Parang ganun. Totoong tao po itong mga binabanggit ni alias Rene. Nakasama ko yan hindi isang araw. Halos everyday kasama ko yan. Yung iba dyan, nakasama ko sa ibang bansa, nakasama ko matagalan. Naku. At coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator. So kita mo binigyan silang bawat assignment para i-demanda ang KOJC. At ang alok 1 million magdemanda lang. Yeah. Pero puntahan natin. Huwag po tayo mag-focus sa KOJC. Puntahan natin yung pakay at yung maling ginawa ni Risa Ontiveros. Okay lang, karapatan mo magdemanda ka. Go ahead na magkalabasan ng ebidensya. Pero ito ay talagang directly connected sa Duterte ito. At wag po nating lubayan. Wag na po nating, siguro ito ang dapat nating pag-usapan. Ito ay sa mga vloggers. Ito pong kasong ito ay makakatulong sa Duterte. Wag na po natin pag-usapan yung personal na buhay. Wag na po natin pag-usapan yung mga buhay ng pamilya ng Duterte. Ang pag-usapan natin ito. Lihitimo ito na ginawa ng isang politiko. Magkakasabwat po sila. Dito po tayo mag-focus. Nananawagan muli doon sa mga mga testigo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.